Kung saan umiikot ang buhay natin ay iyon ang master na siyang nagpapatakbo at kumukontrol sa atin. Madalas, ito ay ang Diyos o ang pera. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay Master. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, sino ba yung itinuturing nating master ng ating buhay? Ikaw ba'y may itinuturing na master na kung saan ay nagsisilbing gabay mo, nagsisilbing support mo, nagsisilbing lakas mo, nagsisilbing pinaghuhugutan mo ng inspirasyon? Sino ba yung master mo na maituturing? Dito sa ating gospel, malakas na sinasabi ng ating Panginoon, you cannot serve God and mammon at the same time. Hindi pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera at the same time. Kasi kapag sinabi nating master, we serve our master. Nandun yung respeto natin, nandun yung paggalang natin, at sumusunod tayo sa ating master. Dito sa gospel, maganda yung tanong. Baka kasi pera ang ating master, na doon umiikot at pinaglilingkuran na natin yung pera. Hindi yung pera yung naglilingkod sa atin, kundi tayo na yung naglilingkod sa pera. Pera na yung nagpapaikot sa atin, pera na yung laman ng utak natin, pera na yung nagiging dahilan bakit tayo gumigising araw-araw, pera na yung nagiging batayan ng ating relasyon sa isa't isa. Ibig sabihin, mapagkakakitaan ka ba o hindi? O kaya naman, may mapapala ba ako dyan o wala? At madalas, pera na. At sa pera na umiikot ang buhay natin. If that is the case, pera na ang master natin. At nakakalungkot dahil ang pera, ano ba yun? Kailangan natin yan araw-araw. Sabi nga, money is a good servant, but not a good master. Yung pera should serve us. Ang pera dapat ang naglilingkod sa atin. At ginagamit natin ang pera para mabuhay ng maayos, para makapaglingkod ng maayos, makatulong sa kapwa, para
mapadali yung buhay natin at matulungan tayo. Pero kapag pera na ang nagpapatakbo sa buhay natin, nagiging sakim na tayo, mapag-angkin na tayo, magnanakaw na tayo, manggagamit na tayo, maninira na tayo. Well, palatandaan ito that we become a slave of money. And that is sad. Why? Dahil pag namatay tayo, pag namatay ka, hindi mo naman madadala yan sa langit. Hindi mo naman madadala yan sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa aklat ni Job, hubad tayo nang dumating sa mundong ito at hubad din tayong babalik. Wala tayong dala. Dumating tayong walang dala sa mundo, aalis tayong wala ring madadala mula sa mundo. Kaya napakahalaga mga kapatid na ilagay natin ang Diyos as our master. He is our divine master. Ang Diyos, si Jesus. Kaya nga, magandang tingnan at evaluate natin yung ating sarili. Who is my master? Yung master natin, yun ang ating pinaglilingkuran. At sana, sa puntong ito ng buhay mo, Jesus is your divine master. Na ang pinaglilingkuran mo ay si Jesus, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. At siya yung sinusunod natin, hindi yung pera. Dahil mawala man yung pera, umunti man yung pera, as long as we have Jesus, as long as we have God in our life, we are safe. We are secure. Kasi lahat naman tayo lilipas sa mundong ito. Yung buhay natin is not being defined by how much money do we have. Yung halaga mo bilang tao is not being defined by how much money do you have. With or without money, you are loved. With or without money, you are important and you are valuable in the eyes of God. Hindi nakasalalay sa dami ng pera mo yung halaga mo bilang tao, yung purpose mo bilang tao. Dahil ang Diyos ang batayan ng lahat. God is our only master. Kaya gamitin natin ang pera para sa ating pag-unlad, paglago bilang tao, paglalim na ugnayan sa Diyos. Gamitin natin ang pera para makapaglingkod at makatulong sa kapwa. Huwag tayong magpaalipin sa pera. Huwag tayong magpailalim sa kapangyarihan ng pera. Tuwing halalan, madalas pera ang naghahari, hindi ang Diyos. Mga kapatid, this is not a bad sign. This is not, a good sign. Really, a bad sign na tayo pinaghaharian na ng pera. At yung iba, handa pang pumatay, makasira ng buhay dahil sa pera. Ipagdasal natin ang mga taong naging alipin na ng pera. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw ang maghari sa puso at sa buhay namin. Huwag mong hayaang ang pera, ang material na bagay ang siyang maghari sa amin, kundi Ikaw, ang pag-ibig mo, ang katotohanan, ang katarungan, ang presensya mo, upang sa ganoon, lumipas man ang lahat, magtapos man ang aming buhay, kami tagumpay sapagkat Ikaw ang aming nakamtan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.